Pangalawang Kronika, chapter 7, ika-17 kabanata mula sa 14 na versikulo ang sabi, "At kung ang mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba." So, tinawag, no? Actually, lahat naman tayo tinawag eh. "At kung ang mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba," yan pong sinabi, "manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit." Pagpapalain ko ulit sila at pakikinggan ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito. Dahil ang templong ito ay pinili kong isang lugar kung saan pararangalan ako magpakailanman. Iingatan ko sila at laging aalagaan. So tayo din po sa buhay po natin. Kung tayo po ay tunay, kasi lahat naman tayo tinawag eh. Dito kasi ang pinili kasi nung unang panahon talaga itong mga Israelita, no? Pinili talaga, ito talaga yung bansa. Kaya nabuo po yung Israelita na yan. Dahil yan po yan mula sa simula po sa kay Abraham, no? Ayan po yung pangako niya kay Abraham na bibigyan ng angkan na kasing dami ng bituin. At ito po yung nabuo po, no? Dito po sa Israel, sa pamagitan ng mga Israelita, dito natin malalaman na siya ay Diyos talaga na makapangyarihan, dahil dito po siya nagpakita po siya ng mga milagro, ang dami po niyang mga pinakita. At kahit ngayon po, ngayon sa atin po as a Christian, pinili tayo, no, Kristiyano, kasi maraming sa mundong ito may mga iba-ibang relihiyon. So bilang Kristiyano, tayo ay pinili. Actually, lahat pinili, kaya lang may mga iba-ibang mga iba-ibang relihiyon. So, yung ibang mga relihiyon, hindi po, ang turo po kasi sa kanila ay hindi kagaya sa turo sa atin na may kaligtasan. Kasi kung noong unang panahon, din dito sa Old Testament, may kaligtasan din sa pamagitan ng mga handog-handog. Pero ngayon, sa kaligtasan natin, sa pamamagitan ng ating panampalataya kay Jesus Christ, maliligtas tayo. Ganoon din po yung mga hindi pa Kristiyano. Kaya tayong mga Kristiyano, bilang palagay ko noon ay Israelita, ngayon Kristiyano na. Dahil nga, pag sumampalataya tayo kay Jesus Christ, tayo ay kabilang na as a Christian. Christian, no? Yan po yan eh. At nabuo na itong Israelita. Kasi kung atin talagang unawain, no, Israelita at meron ng Hentel, tayo kasi Hentel, at may Israelita na nabuo na bilang Kristiyano, naging Kristiyano na. May meron din kasing Israelita talaga na hindi rin naniniwala kay Jesus Christ. Kaya hindi ko alam kung Israelita talaga sila or baka nasa bansang Israelita lang pero hindi sila Kristiyano, hindi sila Israelite, no? Kasi nga nagmix na rin ang bansang Israelita eh. Kung mababasa din natin dito, di ba, nagalo-halo na rin kasi meron ding foreigner, no, na kaya mix na eh. Kaya sa atin ngayon, no, kung atin na lang unawain, natin na tayo ay pinili, tayong mga Kristiyano ay pinili. At yun nga, dahil pinili tayo at pag naging backslider tayo, ayun dito na kung ang aking mamamayan na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin. So, tinawag sa New Testament ay pinili, nagkasalang muli at magpakumbaba, bumalik loob, ay patatawarin sa mga kasalanan, sa ating mga kasalanan, at pagpapalain ulit, no? Pagpalain daw tayo ulit. At hindi lang spiritually, dito din sa
yung material things o physical na pangailangan natin. Dahil sabi dito pagpalain ko ulit ang kanilang lupain. So, pag lupain, ano yan, sa ating pangangailangan yan sa buhay natin na nandito tayo sa mundong ito. Siyempre, meron din tayong pagpapala spiritually. Yun nga, yung newborn, no? Pagpalain tayo, ang ating espiritu ay may panganak muli. No, pagpalain tayo. Dalawa kasi mga kaibigan hindi lang yung pagpapala ang ating iisipin na pagpalain tayo. Halimbawa, sa pera, sa mga pagkain, sa mga kailangan natin pang-araw-araw, hindi lang yun. Pagpapala po spiritually itong ating nasa loob po, no? Ating kaluluwa at ating espiritu, yung kaligtasan po, no? Ang ating dapat isipin. Kasi iniisip, pag makarinig tayo, makabasa, pagpalain. Ang iniisip kagad ay, pagpalain ako, maraming pera ang ibibigay sa akin ni Lord. Kasi sabi niya, pag bumalik tayo, ay, hindi tayo tatalikuran. At pagpapalain ulit. Then isipin natin, pagpapalain ako, yayaman ako. Hindi po sa ganun ang dapat i-mindset natin, kundi pagpalain tayo sa ating kaluluwa at espiritu ay mabago po, na magkaroon po tayo ng kaligtasan forever, no, eternal. Hindi lang yung automatically na maraming pirang darating, maraming mga blessing, maraming hindi po sa ganun agad ang i-mindset natin. Kundi pagpapala po spiritually. Ano po yun? Meron po halimbawa, wisdom, knowledge, and understanding. Isa po yun. Yung seek the truth. Pagpalain po tayo na makilala po natin ating Panginoon. Yan po ang pinakauna. Inside po ang kailangan po natin. Sa akin pong naunawaan sa ngayon, dapat pala ang unay nating palaguin itong nasa loob po natin, pag-uugali natin, yung pangit nating pag-uugali, lilinisin natin. Hindi natin malinis, hingi tayo ng tulong sa Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Siya po ang tutulong sa atin. So merong inside sa atin na meron pang nakadikit na virus, pride. Isa na yung pride. And then, inggit, no? Yan po ang dapat nating linisin. Alam niyo po ba na-realize ko sa isipan ko, sa aking puso, talaga sa aking isip at puso na, kailangan pala talaga natin itong hindi lang sa panglabas natin papagandahin ang ating pagkatao po, no? Nagpapaganda tayo, naghihilamos tayo, nagpapakinis ng kutis, nagsusuot ng magarang para magandang tingnan sa kapwa-tao. Pero sa loob pala ang kailangan natin. Kung unawain natin itong talata po na nandito po sa Matthew chapter 23, kung hindi po ako nakalimot, basahin ko po para atin pong maunawaan. Ito pong nasa verse 13 hanggang 28. Basahin ko po itong tinuligsa ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseyo. Nung nabasa ko ito, doon ko po na-realize, examine sa sarili ko, isa din ako dito. Kailangan din pala sa loob ang lilinisin. Actually, yun nga, pinatawad na tayo, pero hindi natin nilinis ang kalooban natin, mga kaibigan Naghingi tayo ng tawad sa Panginoon, pero may nakadikit pa talaga. Itong ego natin, mga kaibigan, dapat pala talaga mawala talaga yan. Dapat lagi talaga tayong yung magpakumbaba. Sa iiral yung pride natin, hindi pa maganda yan. Kaya basahin ko po Matthew chapter 23 verse 13. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at
pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. 4. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, dinadaya ninyo ang mga biyuda para makuha ang kanilang mga ari-arian. At pinagtatakpan ninyo ang inyong mga ginagawa sa pamagitan ng mahabang pagdarasal. Dahil dito tatanggap kayo ng mas mabigat na parusa. 15. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang dagat at lupa. Mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. At kapag may nahikayat na kayo, ginagawa ninyo siyang mas masahol pa sa inyo para mas karapat-dapat pang parusahan sa impyerno. 16. Kaawa-awa kayong mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa templo, hindi niya ito kailangang tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa gintong nasa templo, dapat niya itong tuparin. 17. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? 18. Itinuturo rin ninyo na kung manunumpa ang isang tao sa altar, hindi niya ito kailangang tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa handog na nasa altar, dapat niya itong tuparin. 19. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang altar na nagpapabanal sa handog? 20. Kaya nga kapag nanumpa ang isang tao sa altar, nanunumpa rin siya pati sa handog na nasa altar. 21. Kapag nanumpa siya sa templo, nanunumpa rin siya pati sa Diyos na naninirahan doon. 22. At kapag nanumpa siya sa langit, nanunumpa rin siya pati sa trono ng Diyos at sa Diyos mismo na nakaupo roon. 23. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampaalsa. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasabi ninyo ang maliliit na insekto sa inyong inumin. Sinasala ninyo ang maliit na insekto sa inyong inumin, pero lumululun naman kayo ng kamelyo. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Kayong mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya. Ngunit ang loob ng puso ninyo puno naman ng kasakiman at katakawan. Mga bulag na Pariseyo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso at magiging malinis din ang labas nito. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tingnan sa labas, pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyan kayo. Dahil kung masdan kayo ng mga tao'y parang tama ang ginagawa ninyo, pero sa loob ninyo'y puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. O di ba? Dito sa talata na ito, binasa ko lang po lahat para maunawaan natin, pero ito pong nandito sa 25 hanggang 28 po. Dito po,
ay klarong-klaro po, no, na nakakaawa ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga papagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa ng pinggan at pinggan ayon sa inyong seremonya. Yan po, sa buhay natin, sa sarili natin, nililinis lang natin ang sa labas natin. Pero yung sa loob, ito po yung sinabi, yung sa loob natin, hindi natin nililinis. Hindi natin pinapractice ang paggawa ng mabuti. Naggawa nga tayo ng mabuti pero nandoon yung pagkukunwari, pakitang tao, no? Hindi totoo yung pagbibigay. Ito po para po doon sa mga taong mapagkunwari, ha? So kahit sa sarili ko, ini-examine ko rin ang sarili ko po. Kaya nga po, ngayon pag magbibigay, kailangan talaga mula ba ito sa puso ko para po hindi po mapagkunwari, dahil alam ng Diyos kung ano po ang nasa puso at isipan natin eh. Alam niya. Kaya nga sinabi dito na unahin muna natin. Sabi dito, linisin niyo ang labas. Ngunit, sabi dito, nakakaawa kayong mga tagapagturo. Dito sa verse 26, mga bulag na Pariseo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso at magiging malinis din ang labas nito. O di ba? Sa ating buhay din po, ito po ang unahin nating linisin, itong loob, ang loob ng tasa at baso, ang loob ng ating puso, ng ating pagkatao po. Linisin muna natin kasi nga, pag malinis ang sa loob, lilinis din para sa labas. Ayun dito eh. Ang sabi na linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso at magiging malinis din ang labas nito. 'Di ba? Sa atin po, ganun pala 'yun. Totoo nga, no, kung tayo ay totoong mabuting tao, yung bang talagang totoo pong makatao po talaga. Magre-reflect po 'yan sa ating panglabas eh. Kasi minsan hindi niyo po ba nakita na may taong punong-puno po siya ng kagandahan sa labas, pero meron pong something na makikita mo sa mukha, nakasimangot, parang hindi happy, parang malungkot, di ba? Yun po yung reflection sa loob. Pero pag ang tao kahit hindi po nag-aayos, pero ang sa loob po niya ay talagang malinis, makikita po yun sa mukha na matiwasay at talagang parang masasabi, no, parang walang problema ang taong yan, na masaya. Yan po yun, mga kaibigan, sa atin pong sarili po. Hindi lang po kasi yung meron tayong kaya sa buhay natin na pwede tayong bumili ng ganyan, ay yun na yun nagpapasaya. Hindi po eh. Ang nagpapasaya lang po talaga na makikita po sa panlabas din ay ito pong ating Panginoon, si Lord po. Kaya nga po, maggawa din tayo ng mabuti na kasama sa puso at isipan na may kasamang pagmamahal. Hindi lang po yung gagawa tayo na pakunwari. Kasi pag pakunwari, wala pong effect yun eh. Magre-reflect po talaga. Kaya maganda, nagustuhan ko po itong sa 23 po talaga, for examine sa sarili ko po. Kaya lagi ko pong inaalala din. At syempre, pag hindi po natin kayang magpakabuti, i-pray natin sarili, mga kaibigan. Kasi meron din mong temptation palagi. Yung temptation lagi pong na umaaligid po yan. Pero pag meron po tayong Holy Spirit, naniwala po ako eh, pag tayo talaga ay fully na ginagabayan tayo ng Diyos, hindi makakalapit ba ang kaaway niya. Imagine na lang natin kung puno talaga ang puso at isipan natin na nakapokus talaga sa Panginoon, no? Nasa Kanya talaga, at gumawa tayo ng kabutihan with love na nasa puso din, hindi sa pakitang tao na gagawa ng mabuti para makita ng tao na mabait ka, pero inside in us ay nandoon yung nainggit sa kapwa, at yun bang
merong galit. Hindi po gano'n. Dapat nawala yung galit. Alam niyo po, nasa buhay ko rin, naranasan ko rin yan sa buhay ko po yung mga ganang sitwasyon po. Na totoong masabi ko na niligtas na ako ni Lord, pero yun nga pong galit at inggit nandyan pa pala nakadikit. Kaya pinagdasal ko talaga sa sarili ko na, Lord, alisin mo tong mga ganitong feelings, Lord. Hindi kasi maiwasan natin na may magagalit tayo eh. Gaya niyan, nasa iyo na ako, Lord, nag-share na ako ng mga word mo, pero bakit yung iba, hindi naman sila nag-share, parang ikina-confer, hindi pala magandang i-confer natin ang ating sarili. Kasi bawat isa sa atin, binigyan tayo ng taglay. So kung ano man yung sa kanila yun, wag nating isipin, wag natin silang, yung bang mainggit tayo, kundi i-focus natin kung anong taglay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yan po yun. Kaya linisin ang ating puso sa pamagitan ng paggawa ng mabuti kasama ang pag-ibig. Kaya examinin natin, ito bang ginawa ko na kabutihan? Ito ba ang pagbigay ko ay para ba sa sa mga tao na, mabuting tao yan, yung ganon. Dapat i-examinin natin dahil alam ni Lord kung ano yung mga ginagawa natin eh. Kung pakitang tao, sa tao hindi nila alam. Ang nakikita lang nila na gumawa ka ng mabuti, ng ay yun, napipraise nila yun. Pero hindi nila alam sa kalooban mo ay pakitang tao lang yun. Pero tayo din ang magdadala nun, no? Napapagod po tayo pag gagawa tayo ng isang bagay na hindi mula sa puso. Kaya dapat pag gumawa po tayo, tumulong tayo sa kapwa natin with love na mula po sa puso natin para hindi po tayo mapapagod. Kasi minsan nag-iisip tayo na tutulong ako, sasabihin ng mga tao, mabuti akong tao, at tutulong din sila. Nag-iisip tayo ng balik. Pero pag tutulong tayo na may kasamang awa at talagang pagmamahal, hindi mo naisipin yung ibabalikan kanya na tutulungan. Dahil alam mo na si Lord nakatingin. Si Lord po ang magtutulong sa atin, ang magbigay ng tulong. Yan po yun mga kaibigan. Kaya hindi po ako talaga humingi ng mga tulong sa kapwa mula nung nalaman ko na si Lord lang pala ang lahat-lahat. Kasi iniisip ko baka mamaya hingian ko ng tulong yung kapwa ko, may problema din siya. 'Di ba? Kaya kay Lord na lang. Lord, sa'yo na lang ako. Si Lord na ang magpapadala ng tulong natin. Yun po yun mga kaibigan. Kasi naisip ko rin, sa sarili ko rin, na experience ko, marami pong taong humingi ng tulong sa akin. Tapos sabi ko, Lord, talagang workers lang po ako. Sahuran lang po ako. May pamilya po ako. May pangailangan din po ako. Tutulong ako yung kaya kong maitulong. Pero hindi po sa lahat. Paano na lang? Kung hindi ko siyempre, yung iba magtatampo, no? Hindi nila alam na hindi naman ako mayaman na tao. Lalo na pag nakita nila na, nagpapalipad o nag-gift, no? Tapos hingi ng tulong, hindi naman nagbibigay. Sana maunawaan nila na kung bakit sa mga ganong paraan, no? Na iba-iba tayo ng pag-iisip Pero hindi ako humingi ng tulong. Kasi kung totoong humingi ako ng tulong, talagang kahit na nagla-live ako, isi-share ko to at sasabihin ko, pinapaliparan kita, dapat tulungan mo rin ako, ganun. Pero hindi po, nahiya po ako, si Lord na lang po ang bahala. Ngayon, kung narinig niyo po yung sinabi ko dito, ako po ay nagbabahagi sa salita ng Diyos para po sa ating lahat na makilala natin ang Panginoon at makilala natin ang katotohanan. Kaya binabasa ko po ng live po kasama na rin sa pag-aral sa sarili ko at naghihikayat din po ako kung sino po ang gustong sumali sa akin na mag-share sa salita ng Diyos. I'm very happy po sa inyo na welcome po kayo. Pero nahiya po talaga ako na i-share. Minsan nag-try akong mag-share, hindi naman po pinapansin, kaya sabi ko bahala at si Lord na lang. Akala ko kasi pag about kay Lord, matutuwa yung mga tao, no? Hindi pala lahat, no? Ewan ko lang din sa iba ding mga yung ibang mga Kristiyano kung bakit parang bakit hindi parang hindi din masaya sila
Kasi ako kung may time lang talaga ako, kahit saan-saan pwede akong mag-join eh. Gusto kong mag-join. Kaya lang, yung iba din naman ay iba talaga yung mga ano din nila, topic about Bible. Pero ano, gusto kong mag-join. Yung iba naman English, so hindi din ako ng English, makapagsalita. Kaya doon na lang ako, nanonood na lang ako sa kanila. Gusto ko pang mag-share. Kaya ito pong live ko talaga ay gawain ko po talaga ito pa kay Lord. Kahit wala pa ako dito sa TikTok, nagla-live na po talaga ako. Doon pa talaga nagla-live na ako. At ako po ay natapos na sa aking pagbasa at hopefully bukas makapag-live ako. Meron akong bakante at para maipagpatuloy ko po ang pagbabasa ko po dito sa Kronika dahil dagdag kaalaman po natin. Magbasa din po kayo on your own. Huwag po kayong matakot. Ito po pagbasa ko dito, isa din po sa pruweba na pag magbasa sa salita ng Diyos, hindi naman totoong masisiraan ng ulo. And thank God, nandito pa rin ako. Nagbabasa pa rin ako sa salita ng Diyos.